Nang makalapit sila sa hapag, ay agad na bumungad sa kanila ang mga nilagang kabute na may sarit-samong mga halamang nakahalo. Meron ding malaking tinapay at mainit na tsaa. Hindi lubos maisip ng magkapatid na napakasimpleng pagkain lamang pala ang ihahain sa kanila ng mayuming dalaga. Pagpasensyahan niyo na ang inanda kong pagkain. Sa ngayon ay magtiyaga muna kayo sa kabute at tinapay. Mamayang gabi ko na lamang kayo ipaghahanda ng masarap na hapunan. Magiliw na wika ni Luwalhati sa magkapatid. Ano ka ba binibining Luwalhati? Napakasarap kaya ng kabute. Mukhang masarap ang pagkakaluto mo. Turan naman ni Pedro sa mayuming dalaga. At niyaya niya ang kanyang kapatid na maupo na sa hapag. Halatang may busilak na kalooban si Luwalhati. Dahil nagawa pa niyang salina ng mainit na tsaa ang mga baso ni na Pedro at Romano. Habang gumuguhit sa mga labi nito ang matamis na ngiti. Sinabayan din sila ng dalaga na kumain sa hapag. Habang kumakain silang tatlo, ay sinimulan ng ipaliwanag ng dalaga ang tungkol sa mga sigalot at dilubyong inihahatid sa kanila ng kampon ng kadiliman. Anya, madalas daw silang salakayin ng mga halimaw na nagmula sa kabilang dimensyon sa madilim na mundo kung saan naninirahan ang iba't ibang uri ng nilalang. Bagamat hindi man madalas sumalakay sa kanila, ang kampon ng dilim ay nag-iiwan naman ito sa kanila ng matinding pasakit. Marami na ang nasawing kalalakihan sa kanilang lugar. Buhat nung harapin nila ang mga nilalang. Karamihan na lamang sa kanila ay matatanda at mga bata. Ang tanging paraan na lamang upang mapigilan ang pananalakay ng mga halimaw ay ang tuluyang masira ang lagusan. Ani pa, umano sa kanila ng dalaga, ay doon nagmula ang lagusan sa hangganan ng kanilang isla, kung saan madalas lumilitaw ang portal na may nakakakilabot na presensya. May mga nakatalagang bantay sa dulo ng kanilang isla para tambangan ang mga nilalang na nangangahas na pumasok sa kanilang nayon at mga natitirang kalalakihan ang nagsisilbing tagabantay roon. Noong unay, maliit lamang ang lagusan. Subalit habang lumilipas ang panahon, ay palaki ng palaki ang butas nito at marami ng mga halimaw ang iniluwa sa lagusan. Ayon sa propesiya ni Tandang Maya, isang nagliliyab na metaliko ang nagmumula sa kalawakan na babagsak sa mundo ng mga mortal. May kaakibat itong kakaibang hiyas na may hindi matatawarang kapangyarihan at ang tinutukoy na hiyas ng matandang propeta ay walang iba kundi ang mutya ng bulalakaw. At kung sino man ang taong magtataglay nito ay magkakaroon ng pambihirang espiritual na lakas. Ang tinutukoy ng matandang propeta sa kanyang propesiya ay ang binatang si Pedro. Pinatunayan na ito ni Tandang Maya dahil sa markang nakuukit sa kanyang katawan. Ang mandirigmaang nagtataglay ng liwanag ng buwan na sugo ng kalangitan ayon sa paniniwala ni Tandang Maya. Kahit anong paliwanag ni Luwalhati sa binata patungkol sa mga kaganapan sa kanilang nayon, maging ang bulalakaw na pinanggalingan ng kanyang makapangyarihang mutya, ay hindi pa rin ito lubos maunawaan ni Pedro. Tila'y malabo para sa kanya ang mga pinagsasabi ng mayuming dalaga. Natulala na lamang si Romano sa mga naririnig dahil pati siya'y walang maintindihan sa mga nangyayari. Animoy para silang mga bidang tauhan sa alamat ng makasaysayang libro. Upang lubos na maunawaan ni Pedro ang nais pahiwatig ng dalaga, ay marahang tumayo si Binibining Luwalhati.
Naglakad siya patungo sa lumang estante kung saan nakapatong ang napakaraming lumang libro. Kinuha niya ang isang pulang aklat na may simbolo ng buwan at binuklat ang kalagitnaang pahina. Matapos niyang buklatin ang lumang libro, ay muli siyang naglakad patungo sa kinaupuan ng binatang si Pedro at inilatag sa ibabaw ng lamesa. Nanlaki ang mga mata ng binatang sugo nang makita niya ang batong nagliliyab. Nakahalintulad sa nakita noong makaengkwentro niya ang mga aswang na bangkilan. Mas nagilala siyang nang gumuhit sa kanyang mga mata ang simbolo ng kalahating buwan na nakaukit sa kanyang dibdib na animoy tumutugma sa larawan. Dahil sa kanyang mga nakita, ay naniniwala na siya sa mga sinasabi ni Naluwalhati at Tandang Maya. Tila siya nga ang nakatakdang mandirigma na sugo ng kalangitan na nagtataglay ng liwanag ng buwan. Ang liwanag na magbibigay pag-asa na muling manumbalik ang katahimikan sa mundong kanyang kinatatayuan ngayon. Matapos siyang maliwanagan ay muling binuklat ni Binibining Luwalhati ang pahina. Sa pinakadulo at tumambad sa kanya ang isang gintong kumpas. Katabi ang isang makalumang tela na matutukoy niya na isa itong mapa. Ibinigay ng mayuming dalaga ang kumpas at mapa sa kanya na labis niyang pinagtaka. Bakit mo ibinigay sa akin ang kumpas at mapa? Para saan ang mga bagay na ito? Usisang tanong ni Pedro sa dalaga. Habang tahimik na pinagmamasdan ng binatang si Romano ang dalawa. Ang mga bagay na yan ang magbibigay daan upang makuha mo ang mahiwagang balaraw na matagal nang nakahimlay sa madilim na yugib sa kabilang isla. Tanging may busilak na puso at malinis na kaluluwa ang maaaring humawak ng sagradong balaraw. Pagmamay-ari ito ng aming mga ninuno na dating mga sugo ng kalangitan. Paliwanag ni Binibining Luwalhati sa binata. Kung pagmamay-ari ito ng dati niyong mga ninuno, bakit ako ang inatasan mo na kumuha nito? May mga nantitira pang kalalakihan sa inyong nayon. Bakit hindi na lang isa sa kanila ang kumuha nito? Naguguluhang tanong ni Pedro. Dahil hindi sila ay tinakda, Pedro. Minsan na may sumubok na tumungo sa kabilang isla para kunin ang balaraw. Ngunit nabigo sila at ang iba sa kanila hindi na nakabalik pa dahil tuluyan na silang nasawi sa kamay ng mga elementong nagbabantay sa sagradong balaraw. Sagot naman ni Luwalhati sa binatang sugo. Elemento? May mga tagabantay na elemento sa isang islang sinasabi mo? Sila ba ang nagbabantay sa balaraw? Tanong ni Pedro sa dalaga. Oo, tama ka, Pedro. Sila ang nagsisilbing tagabantay sa mahiwagang balaraw. Ang isla ay nababalutan ng makapal na hamog. Hindi rin magagawang makapasok roon ng mga halimaw. Dahil tanging may malinis lamang na budhi ang maaaring makapasok sa isla. Sa bungad pala ng isla ay may tagamantay na kaya nga nahihirapan ang mga kalalakihan na matunto ng isla at karamihan sa kanila ay naliligaw. Pagpapaliwanag ng dalaga kay Pedro. Luwalhati, maaari ko bang isama ang aking kapatid? Hindi pwede, Pedro. Ikaw lamang ang mag-iisang tutungo roon. Sa ikalawang gabi, direktang dadaan ang buwan sa likod ng mundo sa anino ng umbra nito. Eksaktong maghahanay ang araw, mundo at buwan.
kung saan ang mundo ay mapapagitnaan. Matatabunan ng maitim na anino ang liwanag sa buwan. Udyat na magkakaroon ng eklipse. Ang eklipse ang sinyalis ng tamang oras at panahon upang tumungo ka sa kabilang isla para kunin ang balaraw. Kailangan mo makuha ang balaraw, Pedro, upang matuldukan na ang pag-ahon ng mga halimaw sa karinlan. Sagot muli na pagpapaliwanag ni Luwalhati sa binatang sugo. Hindi ko alintana na may mabigat palang responsibilidad na nakaatang sa aking balikat. Sige, tutungo ako sa islang sinasabi mo para kunin ang balaraw. Tutulungan ko kayong maibalik ang katahimikan dito sa nayon. Pero hindi ko mapapangako na malilipol ko lahat ng mga halimaw. Litanya ni Pedro sa mayuming dalaga. Huwag kang mag-alala, Pedro. Kasama mo kaming makikipaglaban sa kampo ng kadiliman. Maging ang matatanda at kababaihan ay handang makipagtuos sa mga halimaw. Tugon naman dito ni Luwalhati. Matapos ang kanilang masinsinang pag-uusap, ay sinimulan ng iligpit ng binibining Luwalhati ang kanilang pinagkainan. Habang hinihintay nila ang dalaga matapos sa kanyang ginagawa, ay naisipan ng magkapatid na basahin ang nilalaman ng lumang libro. Subalit, hirap nilang maunawaan ang mga nakalimbag sa sulat dahil malalalim ang bawat talata nito. Animoy bawat letra ay may malalim na kahulugan. Napatigil na lamang ang magkapatid sa pagbubuklat ng bawat pahina nang muling magsalita si binibining Luwalhati. Sinabi ng dalaga na ihahatid sila nito sa kanilang magiging silid. Isinirado ni Pedro ang libro at marahang ibinigay sa mayuming dalaga. Habang patungo sila sa kanilang magiging silid, ay naririnig nila ang ingay ng dalawang babaeng soro na nakabukas na pinto sa bandang dulo. Animoy para silang naglalaro at naghahabulan. Nakakasilaw din ang liwanag na nagmumula sa kwarto ng mga soro. Pedro, Romano, ito ang iyong magiging silid. Ani ni Luwalhati sa magkapatid na malapit lamang sa silid ni Lila at Mahalya. Namangha naman ang dalawa na makapasok sila sa kanilang kwarto. Napakaliwalas ng silid at punong-puno ng mga palamuti. Gumuhit din sa kanilang mga mata ang mga larawang ipininta sa makalumang papel na gawa lamang sa mano-manong proseso ng sarit-samong mga damo. Magpahinga muna kayong magkapatid. Kailangan nyo ng sapat na tulog para magkaroon kayo ng panibagong lakas. Gisingin ko na lamang kayo kung kinakailangan. Dugtong na wika ni Luwalhati sa dalawa at malapad na umiti bago tuluyang lumabas ng kanilang silid. Nagpasalamat naman ang magkapatid sa kabaitan at mainit na pagtanggap sa kanila ng mayuming dalaga. Matapos paisarado ni binibining Luwalhati ang dahon ng pinto, ay agad namang nahiga sina Pedro at Romano. Batid nila ang matinding pagod at antok sapagkat wala pa silang mga tulog buhat noong mangaso sila sa kagubatan. Dahil daman nila ang matinding antok, ay mabilis naman silang nakatulog sa kanilang pagkakahiga. Hindi na nila namalaya na muling bumalik sa kanilang silid ang dalaga para ibigay ang mga bago nilang kasuotan. Dahil malaya nang natutulog ang dalawang binata, ay pinatong na lamang ng binibining Luwalhati ang mga damit sa gilid ng kama at bahagyang napatitig sa mukha ni Pedro. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay
at isang makapal na puting hamog ang bumalot sa buong silid. Nagdadala ang hamog ng kakaibang lamig na dumadampi sa balat ng dalawang binatang natutulog para mas lalong mapasarap ang kanilang mga tulog. Habang masayang pinagmamasdan ng mayuming dalaga ang maamong mukha ng binatang sugo, ay dalawang bulto ng katawan ng babae ang biglang pumasok sa silid ng walang iba kundi ang dalawang soro na sina Lila at Mahalya. Muli silang nag-anyong tao at nakasuot ng puting bestida. Prinsesa Lolati, mukhang makahulugan ang mga titig mo sa binatang sugo. Umiibig na ba ang aming prinsesa sa isang mortal? Bungad na wika ni Lila at tinawag na prinsesa ni Luwalhati. Hindi maaaring umibig ang isang gumihong na tulad ko sa isang mortal, Mahalya. At hindi ko hayaang mahulog ang loob ko sa binatang ito. Tugon naman ni Luwalhati sa isang babaeng soro, kasabay na pagbunyag ng kanyang tunay na katauhan bilang prinsesa ng gumiho, mga nilalang na kayang mabuhay sa mahabang panahon.